Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po mga tambay, nalalapit na po, di po ba? Ang gagawin pong agreement po o hearing sa dating Pangulong Duterte sa I think sa September 23 po, di ba? Yung nalalapit po na doon po malalaman ang sinasabi pong napakarami daw pong ebidensya na ilalatag ng mga akusado dito sa dating Pangulong Duterte. Pero ang nakapagtataka mga kababayan, yung lilitis mismo yung lilitis mismo sa dating Pangulong Duterte na akala mong kay lilinis at kay titino at sinasabi po sila po international. International po sila, International Criminal Court. Pero mismo po sila ay may kinaharap na krimen, kaso, mga kababayan, paglabag sa batas. Nakita niyo po mga katarantaduhan at kagaguhan ito, umano. Sila maglilitis sa dating Pangulong Duterte, samantalang sila ay merong mga baho na kailangan din pong litisin. Ibang klase. At may sagot din naman po dyan si Senator Marcoleta, mga tambay. Unahin muna natin itong panibago na naman po. Ito po nireklamo na po ito, mga kabayan, sa kanya pong kaso na kinaharap po. Ito pong kanyang sexual abuse. Ngayon, may bago na naman pong sexual abuse po. Ito po si Karim Khan na lumilitis po o lilitis sa dating Pangulong Duterte. Ito po yung head po nila ito, head prosecutor po nila ito, mga kabayan. Pakinggan po natin ang balita. Ito mga kawalang hiyaan nila umano. In hot water muli si ICC prosecutor Karim Khan dahil sa umano ay sexual abuse. Una na siyang pinadidisqualify ng kampo ni FPRRD sa paglilitis sa kanyang kasong crimes against humanity. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Panibagong alegasyon na naman ang hinaharap ngayon ni ICC Prosecutor Karim Khan. Isang babae ang lumitaw para akusahan siya ng sexual abuse, ayon sa ulat ng international news outlet na The Guardian. Ayon sa kwento ng babae na tumanging magpakilala, nagtatrabaho raw siya para kay Khan noong nagsisimula pa lang ang ICC Prosecutor bilang abogado. Giit ng biktima, naging inappropriate na raw ang ilang kilos ni Khan at nakaranas daw siya ng unwanted sexual advances mula rito. Napasailalim na sa administrative leave si Khan Mayo nitong taon habang patuloy ang investigasyon ng UN Office of Internal Oversight sa nauna ng mga alegasyon ng sexual misconduct laban sa kanya. Dati nang hiniling ng kampo ni former President Rodrigo Duterte na alisin si Khan sa paglilitis sa alleged crimes against humanity ng dating Pangulo. Tumangging magbigay ng pahayag ang ICC sa panibagong alegasyon laban kay Khan dahil labas na raw ito sa kanilang tungkulin. Anila, nasa ilalim ng Presidency of the Assembly of State Parties ang investigasyon kay Khan. Mariin namang itinanggi ni Khan ang mga alegasyon ang laban sa kanya. Para sa agenda, Joan Manalo. Nakita niyo po mga katarantaduhan po ito. Ito mga demonyong hayop na ito, umano, na lumilitis po sa dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po, sila mismo may ginagawang katarantaduhan, kawalang hiyang, kademonyohan umano. Itong mga nasa ICC umano. Kauna-unahan itong si Khan, mga kabayan. At siya po mismo ay gigil na imbestigahan ang sinasabi pong war on pulburon ng dating Pangulong Duterte. Samantalang siya, mga kabayan, hindi lang isa ang kanyang abuse, ang sexual abuse. Hindi lang po isa, marami. Ibang klase itong sinasabi international na criminal court na ito. Mga huwalangya umano ito. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta, mga kabayan, about po dyan sa International Criminal Court pong yan. Pakinggan po natin. Set up ko lang po, mga kababayan. Nakita nyo po yung mga lilitis ki dating Pangulong Duterte. Grabe. Sila pa yung naharap ngayon. At kala mo kay lilinis at walang bahid. Kung mga magsalita at kala mong lilitis na ang pinakamasamang taong lilitisin nila at sila'y napakalinis na mga tao at napakalinis na mga hurado. Ibang klase itong mga tao ito. Kaya nga po isang damukal na po ang sanction na binigay ng Amerika dyan. Pati po ang kanilang kapirahan ay questionable po, mga tambay, dahil nagagamit daw po yan, yung ICC umano, sa politika. Nasusuhulan at nababayaran daw po yan umano, mga kabayan,
Baka ganyan po ginawa ng gobyerno po natin ngayon. Kaya po nahandyan ang dating Pangulong Duterte na wala pong jurisdiction sa atin yan. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta, mga kabayan, about po dyan sa ginawa ng ICC. Sandali lang po. I-set up ko lang po. Tinarantado po kasi ating judicial ng mga yan eh. Meron tayong sariling batas, may sarili tayong judicial, pero nang himasok sila dahil naipagsabuatan po yata ang ating gobyerno. Ang naunang, kung mayroong pagkakasala, yung ating nakaraang Pangulo, dito siya dapat na-arestuin, dito siya dapat litisin at hatulan mismo ng ating sariling mga batas. That was not done. So, the ICC itself did not observe its own regulation, its own rules. At meron naman po tayong domestic law. Hindi po ako nagkakamali. This is Republic Act 8591 na sinasabi po doon ang nagkasalang isang Pilipino kahit na yung pagkakasala niya ay tinataguriang international crime at lahat ng kauri nito, ang jurisdiction dito pa rin sa ating bansa. Bigla na lang inaresto na hindi naibigay ang kaukulang due process. So I am expecting na dahil naman sa tungkulin mo sa United Nations, baka makapagtanong-tanong ka naman kung yung naganap na pangyayari ay talagang regular o dapat nating bigyan ng masusing pag-aaral, baka naman nagkamali ang nakagawa ng ganito. After you Yan po, mga request a tambay. complimentary consultation with Sigurado na po yan dahil nga mismo sa bibig po ni Senator Marcoleta ay hindi po nabigyan ng tamang proseso at due process ang ginawa po sa dating Pangulong Duterte. Hindi lang po madirekta ni Senator Marcoleta, talagang mali po, maling-mali ang ginawa umano ng administrasyon po ngayon na binigyan po nila ang dating Pangulong Duterte na ganong klaseng implement ng batas nila na walang due process na nakuha. Kaya nga po sinasabing international law. Ganun po ba sa international law? Kung gumawa po sila, babastusin nila ang isang bansa, pati ang judicial ng bansa ay babastusin nila. Palibasa, hindi naman po natin masisisi dahil ang gumawa po talaga niyan at nagplano umano hindi naman po talaga yung sinasabi pong ICC. Dahil yung ICC po, wala naman po sa Pilipinas yan eh. Hindi po ba? Yung ICC po, nahandon. At wala pong ICC na nasa ating bansa nung hinuli po nila si dating Pangulong Duterte. Wala po. Kaya nga po, hinatid pa ng Pilipino eh. Pilipino ang naghatid. Eroplano galing sa Pilipinas. Lahat po, puro Pilipino. Wala pong ibang lahi, mga kababayan. Kaya nga po dito, naisingit lang po natin. Kasi tama po lahat yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Dapat po yan, kahit anong klase na sinasabi nila na napakaraming nagawang kasalanan ng dating Pangulo, dapat yan litisin mo sa bansa mo. Sa bansa mo. Dahil may sarili tayong soberenya. Umiira lang ating judicial. Nakita nyo po mga tambay, yung nangyayari ngayon, hindi po ba katarantaduhan at kawalanghyan? Yung lilitis mismo, yung pinagdalang kay dating Pangulong Duterte sa ICC, sa Netherlands, sa Dahid. Yung mismo mga hurado ron, yung mga prosecutor doon, ay meron pong mga karumal-dumal na ginawang pagkakasala. Hindi po ba? At lumalabas na po ang mga baho nila. Lalong-lalo po yung prosecutor head nila na si Karim Khan. Nakita nyo po, yung po bang ginawa niya na sexual abuse? Yung po ba, anong klase pong kawalanghyan yon? Yung po ba'y matino at simpleng krimen lang po ba yon? Na mag-abuse ka ng kababaihan? Sige nga. Nasaan ang human rights ni dating Pangulong Duterte? Samantalang yon hindi nyo binabatikos. Never binabatikos po yan. Yung ginawa po ni Karim Khan, nakita nyo po bang binabatikos yan ng human rights sa ating bansa? At ito pong makakaliwang grupo, lalong-lalo yung tumatayo na sinasabing abogado raw po dyan sa ICC na si Conti, yung abogado raw po ng mga makakaliwa umano. Nakita nyo po bang kinuwestiyon nila yung ginagawang karumal-dumal na ginawa ni Karim Khan na sexual abuse? Sige nga.
Ganyan po kawawalang hiya yan. Ganyan po kawawalang hiya umano. Yung mga tao na yan. Pati mismo yung lilitis ng mga tatayo ng mga prosecutor sa dating Pangulong Duterte ay puro po may tinatagong baho po yata yan. At lumalabas po isa-isa ng umaalingasaw. Tapos ipagkakatiwala mo dyan, yan ang lilitis sa dating Pangulo. Yung mga tao na yan, na may mga kanya-kanyang baho at may kanya-kanyang krimen umano na ginagawa. Unang-una, questionable ang ginagawa nila dyan. Dahil unang-una, bakit yung dating Pangulong Duterte, kung talagang yung Rome of Statutes mo ang sinusunod, bakit hindi mo man lang pinagana ang judicial ng Pilipinas? Bakit hindi mo ibinalik para yung tamang proseso ng Rome of Statute ay masunod? Hindi po ba? Pero ginawa nila lahat, pati paglabag ng kanilang pangunahing rules, ay nilamo na po na sistema dahil yata sa pera umano. Ganyan po kawawalang hiya yan, mga kababayan. Nakakalungkot lang po. Yung sinasabi pong International Criminal Court, mga kababayan, yung mismong mga nandyan ang lumalabag sa krimen, may mga krimeng ginawa. Sino mag-iimbestiga sa kanila? Sa mga hayop na yan, umano. Sa mga nagpapakademonyo na yan, mga umano, mga kababayan. Tapos kung pagsalitain nyo, pagsabihan nyo ang dating Pangulong Duterte, nakala mo kay sama-sama. Samantalang wala namang ginawa abuse. Katulad ng ginawa ni Kan. Ang pinotektahan ni dating Pangulong Duterte ay mga normal na tao. Samantalang itong ina-abuse nitong international na prosecutor na ito, ay ba? Normal yan. Mga kabayan. Samantalang tayo, pinotektahan tayo sa masamang tao. Lalong-lalo sa mga kriminal, mga addictus. Hindi po ba? Kaya nga po mga kabayan, kung iisipin mo, talagang niwalang hiya lang po talaga nila. Talagang grabe pong pamumulitika ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Nakipagsabwatan gamit po umano ang napakaraming pera. Hindi naman po kikilos yan. Lalong-lalo po yan, nanganganib po ang kaperahan niya ng ICC. Nakapris po ang mga kayamanan nila. Ang kanilang mga bangko ay nakapris. Saan po kukuha ng mga pera yan? Kung hindi susuportahan ng gobyerno natin yan. Umano. Kikilos po ba yan? Magpapanksyon po ba yan? May problema na po sila? Lalong-lalo po sa kanilang mga personal. Ayan. Hindi lang po isa. May naglalabasan pa. Ito pong ginagawang sexual abuse ni Kan, mga kababayan. Kaya malalaman po natin, mga tambay, kung yan, yung mga tao na yan, ay meron pa bang mga dignidad dyan? Maituturing pa bang yung mga tao na yan ay patas at walang mga tinatagong mga kasalanan? Lalong-lalo, wala ba silang nilabag na kasalanan o sa batas itong mga tao na ito? Kaya grabe po ang ginawa. Itong International Criminal Court, ito napakahirap na pong pagkatiwalaan ito sa totoo lang. Paano mo pagkakatiwalaan yung mga prosecutor diyan? Kung mismo yung mga prosecutor nagtataing ang kawali lang, hindi nila binibigyan ng aksyon yung mga kabaro nila, kalahi nila. Hindi man lang nila binibigyan ng aksyon, nakagawa at may issue ng sexual abuse. Okay lang sa kanila. Tanggap pa rin nila. At itinatago pa nila at inililihim pa. At ayaw pa nila itong bigyan ng aksyon, mga kababayan. At talagang nananatili pa ito. Dahil hinihiling na po ito ni dating Pangulong Duterte, natanggalin na yan. Dahil una-una, bias. Bias yan, umano. At pangalawa, may itinatago pang mga kaso yan. At ngayon ay nalantad na ang kanyang kawalang hiyaan sa kababaihan. Talagang grabe po. Isa po palang yan, may tuturing mong manyak yan, mga tambay, umano. Yan tao na yan. Kaya ano pang dignidad meron yung mga tao na yan. At ano pa ang dignidad yung ICC na yan? Pinamumugaran po pala yan, umano, ng mga masasamang tao rin. Umano, yung lintik na ICC na yan, umano, mga kabayan. Grabe po. Yan po, mga kabayan, ang komento po natin na nagmamagaling at talagang bilib na bilib, lalong-lalo po ang makakaliwang grupo
ay bilib na bilib po dyan sa ICC dahil pare-parehas po pala silang mga demonyo umano. Mga salot po pala yan na hindi maituturing na mga tao na yan ay matitino at magbibigay ng kapayapaan sa mundo. Hindi po pala. Dahil unang-una, yung mga prosecutor dyan katulad ni Can ay kauna-unahan po palang nagpapakademonyo umano, mga kabayan. Kaya nakakalungkot po. Nadamay pa sa kawalanghiyaan po nila sa mga kademonyohan nila ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte umano. Nakakalungkot lang po, mga kabayan. Nagkaroon tayo ng ganitong gobyerno na nagpapakademonyo rin umano at nakikipagsabwatan dahil po sa sinasabi nga po ng ating Vice President, yung kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila nung ito'y bumalik at nabalik sa kanila. Gagawin lahat, kahit anong kasamaan, kahit ubusin ang pera ng taong bayan, basta makuha lang nila yung kanilang ninanais sa ating bansa. Nagkakatotoo po pala, mga kababayan, sa pagiging greedy, ganid, swapang sa kapangyarihan nila umano. Thank you po mga tambay. Sa mga nagusto po ng ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. At maraming salamat din po mga kabayan sa mga biyaya pong pinagkakaloob nyo sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po Nancy, kay Ma'am Nancy. Thank you po Ma'am Nancy. Kay Tatay Nick ng Canada. Gay at Siena. Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina Arcade Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Phil Am, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, Bay Chichioko, kay Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyong pong mga paggawa. At ipagpatuloy po natin mga tambay, lagi po natin isama at dire-diretso lang po ang ating mga dasal. Isama po natin ang pamilya Duterte, ang Vice President na maingatan po. Ganon din po ang ating dating Pangulong Duterte, maingatan po at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At siyempre po, hindi po magtagumpay ang mga masasamang tao na ngayon po ay nabubunyag na po sila, mga kabayan. Ingatan po sana ang dating Pangulong Duterte at siyempre po makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga tambay. Tayo rin po mag-ingat. Paalam. Bye-bye.